Hi everyone, our topic for today is temptation or temptation. Please open our Bible to Genesis chapter 3, verse 1 to 6. It's Genesis chapter 3, verse 1 to 6. I'll show you. Kita ba ng buo? Yeah. Okay. So now the serpent was the shrewdest of all the creatures the Lord God had made. Really, he asked the woman, did God really say you must not eat of any of the fruit on the garden? Of course we may eat it. The woman told him, it's only the fruit from the tree at the center of the garden that we are not allowed to eat. God says, we must not eat it or even touch it, or we will die. You won't die, the serpent hissed. You know that your eyes will be open when you eat it. You will become just like God, knowing everything both good and evil. The woman was convinced. The fruit looked so fresh and delicious, and it would make her so wise. So she ate some of the fruit. She also gave some to her husband, who was with her. Then he ate it too. There. Kita? Okay. Sige. So, let's go to our main discussion. The first key to understanding temptation is the power of the cunning of the temper. Ang unang susi sa pag-unawa ng tukso ay ang pagkilala sa kapangyarihan ng tuksong nanunukso. Notice that the serpent does not approach Eve with something obviously evil, but with a lovely piece of fruit. Pansinin nyo rin na ang ahas ay hindi lumapit kay Eva na may dalang bagay na halatang masama, ngunit may isang magandang piraso ng prutas, di ba? Walang nanunukso na nagpapakita ng pangit. Pag nanunukso, pagka may temptation, usually parang ang ganda, parang uh, maayos lahat, parang gano'n. So, kumbaga sa nanunuyo, parang best foot forward siya lagi. Yan, no? Siyempre, pag tinutukso ka, hindi ka niya papakita ng pangit. Kasi kung pangit or maganda opportunity, parang hindi mo naman magugustuhan, di ba? So, dapat laging maganda yung papakita. Parang magandang opportunity o magandang pag-uugali, ganyan, no? Then, saan na tayo? He then twists God's commands just enough to make it seem as if God didn't really mean what He had commanded. Pagkatapos ay binabaluktot niya ang utos ng Diyos ng sapat na para ipamukha kay Eva na parang hindi talaga sinasadya ng Diyos ang kanyang inuutos. Yan, no? So, ito na yung lumalabas na yung yung pagbabaluktot na ng pag-utos ng Panginoon, no? So, marami yan. Actually, 10 Commandments, yun yung dapat ingatan natin. Kung maaari, makapagbasa tayo ng Bible. Kung hindi naman, kahit pa paano, meron naman sa mga cellphone na downloadable Bible scriptures na pwede nating araw-arawin para meron po tayong gabay sa pang-araw-araw, no? Hidden behind those obvious benefit was the lie that Eve could become like God by violating God's specific command. Nakatago sa likod ng malinaw na mga benepisyo na ito ay ang kasinungalingan na si Eva ay maaaring maging katulad ng Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa tiyak na utos ng Diyos. Yan. So, tiyak na utos ng Diyos ang lalabagin niya. So, mahirap yun. Uusog ko lang ng konti kasi mababa na. Okay. How often Satan uses this deceptive strategy with us? Yan. Isipin nyo nga, gaano kadalas ginagamit ni Satanas ang pandilin lang na diskarte sa atin. Yan. Diba? Minsan, o-offeran tayo ng halimbawa, may ibon. Hello.
nagpapakain tayo ng birds, kaya yung iba, ayan, maririnig nyo nasa background or minsan baka nasa likuran ko lang, no? So, yun, kung may chance din po pala, maiba tayo. Kung may chance kayo, may konting money, nasa taas kayo ng bahay nyo o kahit nasan man, kung may extra kayong sobrang pera, sana mabilan po natin yung mga hayop, yung mga ibon, yung mga pets sa labas, yung walang makain, no? Mamahagi tayo kahit paano para yung konting binibigay nyo nakakatulong sa kanila sa araw na yun o sa oras na yun. Yan. So, asan na tayo? How Satan uses deceptive strategy, no? Paano kadalas tayo gamitan ni Satanas ng mga strategiya niya para manlinlang tayo, no? Ano ba yun? Yun nga, yung strategy niya para tayo lindangin. Satan uses this deceptive strategy. So, papakitahan kanya ng maganda, 'di ba? Papakitahan ng maayos, 'yan. Halimbawa, meron ka ng negosyo o wala ka pang negosyo pero binabalak mong magnegosyo, papakitahan ka ng magandang investment, 'yan. Tapos, naisip mo na mag-gain ka dun sa investment na yun. Kasi sabi, ang ganda ng promise eh. Di ba minsan parang may mga promises pa nga yung mga yan na parang ano ka lang, invest ka lang kahit magkano. Tapos lalago na daw yung pera ng ilang doble or triple, no? Within a month or within, few hours or few days. Pero yung pala, kahuli-hulihan, tatangayin lang pala yung pera mo. Yung pala, pagkatapos nun, wala ka na palang kinita, nadalip, nakuha pa yung ininvest mo. Yan. So, mahirap talaga ma-discern kung ano yung tamang investment na gagawin o tamang tao na lalapitan para matuto tayo, no? Pero always make sure na to double check, triple check nyo bago nyo Tapos also ask for discernment kay Papa God. Ano ba yung tingin mo pa na mas maganda? Okay kaya to o hindi? Ano po kaya? Bigyan nyo po ako ng guidance. Ano po yung dapat kong gawin? Ganon. Kasi mahirap talaga pagka minsan kala natin, okay, ang ganda ng mga promises nila, no? In 1 week, kumita ako ng ganito, so sumali ka na rin kasi para ganito na rin yung kitain mo, parang gano'n. O itong sasakyan na to, nakuha ko to dahil dyan sa ginawa kong yan, nag-invest ako dyan sa kumpanya na yan. Pero humabol ka na, sumama ka na, ganyan. Tapos mai-encourage naman yung iba na sumama. Tandaan natin na every promises na para ang ganda-ganda, minsan hindi talaga siya ganun ayos, no? Yung tinetempt tayo na maganda yan, ganyan. Akala natin maganda. Pero as for discernment lagi kung tama ba o hindi. Kasi minsan, we were thinking to gain much more. Pero hindi pala. At the end, talo pala tayo. Parang gano'n, no? For investment yun, So, sa mga mag-asawa naman or magnobyo, i-retain pa rin natin yung hindi porket may bagong darating na lalandi sa'yo or paano ba yung term, yung mag-encourage sa'yo na parang iwanan naman na yung jowa mo o yung boyfriend mo o yung asawa mo, misis mo o yung mister mo. Lalo-lalo na sa mag-asawa, please take note na yan yung taong pinakasalan mo. Ibig sabihin yan yung taong hiniling mo talaga sa Diyos na makasama mo habang buhay. So, try to cherish one another. Tsaka huwag na tayong lingon ng lingon sa iba. Kaya nga nakapili ka na nga, kaya mo nga dinala sa simbahan, di ba? Ibig sabihin yan na yun. Di ba sabi nyo, for richer and for poorer, mayaman man o mahirap, in sickness and in health, kahit may sakit man o wala. No? Hindi porket may sakit ng asawa mo, iiwanan mo na kagad. Hindi porket mahirap na siya. Hindi tulad dati, yaman niya ngayon, mahirap na, iiwanan mo na siya. Parang gano'n, no? Kaya nga lahat yan bago kayo makapagsumpaan sa simbahan, na muna yan hinihingi muna yung agreement, di ba? Ng kung
Sang-ayon ka ba sa kasal na to? Parang gano'n. So, yun. So, sana, ah, ipag-ingatan natin yung vows na inano nyo, na kinumit nyo sa partner nyo, sa asawa nyo, sa misis nyo, sa mister nyo. Huwag po natin na porket may mas bata na ngayon na umaali-aligid sa'yo, porket may mas matanda na yung asawa mo, parang ganon, ipangwawalang bahala mo na lang siya, yung pamilya mo, yung mga anak mo. By doing that, sisirain mo lang din yung pamilya mo eh. Lalaki, yung pinakamamahal mong pamilya mo, yung bata pa yung mga anak mo, ingat na ingat ka, ayaw mo may mangyari sa kanya. Pero pagka sumama ka dyan sa babae mo, sa temptation, nagpatukso ka, di ba? At sumama ka sa kanya, ano mangyayari? Masisira yung family mo. Yung anak mo, imbis na nagagabayan mo, hindi mo na magabayan. Imbis na mapaaral mo, hindi mo mapaaral. Imbis na sa'yo manggagaling yung resources, yung provision na galing sa Panginoon, maghihirap sila, yung mag-ina. Maghanap kung saan sila kukuha ng kakainin na araw-araw kasi nawala ka na. Diba? So, huwag mo hayaan na yung tukso na yan ang sisira sa pamilya mo. Hindi naman lagi na pagka malakas tayo, di ba? Minsan nagkakasakit tayo. Paano kung nagkasakit ka na? Tapos mahina ka na? Paano kung yung health mo affected na? Yung tingin mo, yung sinamahan mong bago, aalagaan ka niya hanggang magkasakit ka, hanggang sa higaan mo? Iingatan ka niya? Aalagaan ka ba niya talaga? So, minsan mag-isip-isip din tayo kasi minsan babalik sa family, no? Babalik ka sa family mo kasi alam mo, di ka nila pababayaan. Kumbaga, kaya lang nakaka-disheart naman na iniwanan mo sila tapos kung kailangan mo na sila bigla kang babalik, no? So, sana wag na nating balik tayo doon, no? Wag tayo matempt sa mga ipinapakita ng ibang tao. Diba? May it be material things, tao man, o ano, diba? Kasi minsan, pwede din sa gamit. Kaya may cellphone ka na. Okay naman, wala naman sira. Diba? Gumagana naman, maayos naman, na lahat functioning. Tapos, nakaisip ka na naman bumili ng bagong cellphone. Pero alam mo yung pera na yun, marami pa sanang magagamitan, diba? Marami ka pa sanang matutulungan ng pera na yun. Kung ipapamahagi mo siya o ibibigay mo. Pero depende talaga sa bawat tao yan kung ayos ang cellphone mo, syempre, try to stick with it. Unless na talagang tinotopak na, nasisira na, diba? Meron nga akong mga athlete na sikat na, sobrang lakas nilang kumita, sobrang at the peak of their career. Ang cellphone basag. iPhone na basag. Pero yung basag yung cellphone na yun, parang sinasabi ng mga tao, bakit hindi siya magpalit? May pambili naman siya, sobrang laki ng sweldo niya. Hindi nila alam yung tao na yun. Ang dami pala niyang tinutulungan tao. So sabi niya, tinanong siya minsan, sabi, bakit hindi mo palitan yung cellphone mo? Basag pala. Nahulog mo ba yan? Sabi niya, oo, nahulog. Pero ayaw niyang palitan. Bakit? Kasi ang reason niya, kaya ayaw niyang palitan. Kasi itong pambibili ko ng cellphone, marami na daw siya matutulungan na makakain. Yung heart niya na makatulong sa iba. Sobrang nakakatuwa. Sorry. Yung background may kumakanta. Malapit kasi itong bahay namin sa mga churches. So, may naririnig tayong sa service. Yan. So, sana lahat hindi naman lahat, pero sana
if you have the will, you have the resources, let's try to help one another, yung mga kapwa natin, yung mga walang-wala. How does Satan most often employ temptation in your life? Paano madalas ginagamit ni Satanas ang tukso sa iyong buhay? Yun yung mga nasabi natin kanina, 'di ba, na ano na natin topic. Tinetempt tayo not just in physically, hindi lang sa nakikita natin, hindi lang sa nakahawakan natin, hindi lang sa mga taong malalapit sa atin. So, in our thoughts also, no? Minsan sa iniisip natin, ayoko na, sawa na ako sa buhay ko na to, pagod na ako, gusto ko nang mawala sa mundong ito. Tapos gusto mo na lang magwakas ng buhay. Pero yung thoughts na yon, hindi yun hindi yung galing sa Diyos, no? That thoughts come from evil spirit. Kasi totoo yung sinasabi na minsan nag-iisip ka tapos may parang magsasabi na good and evil. Totoo talaga yun. Merong good, may evil. Yung good, sasabi sa'yo, sige, pagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo, kaya mo yan, makaka-graduate ka rin. Kahit sinasabi nila mahina ulo mo, hindi ka papasa, bulakbol ka, hindi ka tumutulong sa magulang mo, wala kang kwentang tao. Pero sa kabila naman, sinasabi, kaya mo yan, ganun. Kaya mo yan, malalagpasan mo rin yan. So, dalawa, no? The other one is bad thoughts. The other one is good thoughts. So, kung magpapadala ka sa good thoughts, makakagraduate ka, diba? Magkakatrabaho ka pagkatapos, makakatulong ka sa magulang mo. Yung bad thoughts naman, pagka kinonsider natin, malamang mapaparbarkada ka sa masasama, sasama ka sa mga taong hindi naman good influences, di ba? So, yun, dapat pinipili din talaga natin yung friends natin. Hindi yung basta cool sila, sama na doon. Dapat lagi mong isipin na tama ba tao, tama ba pinapakita nila? Would this make me a better person pag nakinig ako sa kanila? Diba? So, the thoughts that come into our mind, kailangan nasasala mo rin. Hindi pwedeng oo ka lang, sama ka lang kasi sikat sila o kilala sila or sila yung mas may authority sa campus, no? So, dapat alamin mo rin ba, tama ba to? Kung sumama ako sa kanila. Good influence ba sila sa akin? Diba? Unang-una sa lahat. Tama ba yung pinapakita nila? Matutuwa ba yung Diyos pagka ginawa ko yung mga pinapagawa nila sa akin? Yan. Yun yung mga tanong, no? For students. Okay? Tapos, ano pa tayo? Pray that God will help you cling to His will and recognize the lies of the one who would destroy your soul. Yan yung talagang gusto ni Satan. Ang gusto talaga ni Satanas is sirain. No? Sirain yung ating kaluluwa. Kunin tayo. Siyempre, pag natempt ka nga na ayoko na, sawang-sawa na ako, pagod na ako, puro ako na lang nakikita, gusto ko nang mawakasan tong buhay na to. Pag tinuloy mo talaga yun, tuwan-tuwa naman si Satan pag nakinig ka doon. Di ba? Bakit? Kasi yung gusto niya talaga makuha. Gusto niya talaga, masira yung pamilya mo. Di ba? Walang peace sa bahay nyo, walang joy, walang love, walang i-cherish yung pagkasama ng bawat isa. Wala. Gusto niya talaga kill and destroy. Yun ang gusto niya talaga. Patayin ka, mamatay ka, at masira, mawasak ang pamilya mo. So, wag mo hayaan na mangyari yun. Diba? Halimbawa, for married people, mag-asawa kayo, nanay, tatay. And then, may isang nagkamali. Either si nanay or si tatay. Natukso. Temptation, di ba? Nasa temptation topic tayo. So, natukso. Halimbawa, natukso si tatay. Diba? Mostly kasi tatay eh. Pero, pwede din naman natukso si nanay. Di ba? Depende. Now, that temptation na natukso ka,
pasensya na pala kayo Medyo maingay kasi may ginagawa. Ayan naririnig yung mga nagpupukpok, yung parang may nag-aano ng bakal. Malapit din kami sa mga factory, so may maiingay talaga. So, hiningi ko yung dispensa dahil hindi maganda yung sounds ng ating background, no? Kasi may mga manggagawa ngayon. So, balik tayo sa temptation, no? Yung mag-asawa, halimbawa natukso si lalaki, natukso si babae. Pero dumating kayo sa point na pinatawad niyo yung isa-isa, yung isa't isa. Yan. And sa pagpapatawad niyo yun, natutunan niyo ulit tanggapin yung partner niyo, mapalalaki yan o babae, no? Sa pagtanggap, wag naman sana na halimbawa, o pare, kamusta na? Okay na ba kayo ni Mrs.? Ganyan, di ba? Halimbawa si Mrs. yung nagkamali Tapos, nabanggit ngayon ng kaibigan mo na, kinakamusta kung okay na ba kayo ni Mrs. Syempre matagal na yun, pero ngayon lang kayo ulit nagkita noon. Tapos since na kamusta, nagbago kagad yung aura mo, yung mukha mo, yung parang biglang may nabuhay ulit na na hatred, no? Yan. So, ibig sabihin, tuntuhan nun si Satan kasi natempt ka niya ulit na mainis 'di ba? Natempt ka niya ulit na magalit sa asawa mo. Natempt ka niya ulit na pagdudahan siya, 'di ba? So, pag ganun, as for for God's help talaga na kailangan kasi pag nagpatawad tayo, yung totoong pagpapatawad. Minsan sabi natin, Lord, ayoko na tong dinadala ko to. Gusto ko mapatawad na tong tao na to. Tulungan niyo po ako na matanggap po ang mga bagay-bagay. And then, hiniling mo talaga sa kanya, dinasal mo. So, akala mo minsan nakapagpatawad ka na, pero parang nandun pa rin, nag-cling. Parang meron pa rin, no? Tulad nun, meron na mention sa'yo, tapos bigla ka na naman nagalit, no? Ask for God's help again, na tulungan ka niya na totally matanggal na kung ano man yun. Totally mapatawad mo yan. Yung asawa mo na yan, mahal na mahal ka niya. Diba? I'm sure. At saka check nyo muna maigi, no, kung talagang nagkasala pala sa inyo. Kasi minsan, akala lang ng misis o ng mister na nagkasala, pero hindi naman pala, friendly lang talaga yung asawa mo, no? Kailangan kasi may basis din talaga kung talagang nagawa niya yun. Kung wala ka naman at haka-haka lang, salita-salita lang, or takot ka lang dahil sa baka nagawa mo before, pwede din kasi ganun, pwedeng ikaw yung nakagawa ng hindi maganda dati, tapos takot na takot ka na gawin sa'yo. So, nag-iingat ka ng husto. At every time na may close sa mister mo, or sa partner mo, di ba? O sa misis mo, pinagdududahan mo na kagad na baka sila. Baka may ginagawang hindi maganda behind your back. Pero, ayan nga, sabi ko nga, please, pa rin, try to forgive one another. Kahit ano pang nagawa sa atin, try natin na patawarin yung lubusang na patawad yung ating mga partner, no? So, ipanalangin na tulungan ka ng Diyos na kumapit sa Kanya ang kalooban at makilala ang mga kasinungalingan ng taong sisira sa iyong kaluluwa. Yan. So, pag nagpa-tempt tayo, syempre yung tempter, yung nanunukso, siya yung sisira ng iyong kaluluwa. Yun talaga yung gusto nilang makuha, no? Pag sumama ka sa iba, may asawa ka, may partner ka, tapos sumama ka sa iba, natural na iniwan mo yung asawa mo. Syempre, yung kaluluwa mo, hindi din siya, restless din siya, dahil alam niyang may ginawa siyang hindi maganda. Alam mo sa sarili mo na hindi tama yung ginagawa mo. So, kung nagkakasala tayo sa partner natin, at gusto talaga natin magbago, try to ask for God's forgiveness, His mercy and grace, na patawarin tayo sa lahat po ng ating kasalanan. At mangako po kayo na hindi nyo po talagang gagawin o uulitin pa. Yun lang. And hindi ko na to pahahabain kasi baka mamaya sobrang haba na ng video natin, no? So, let's pray na po.
para to finish with this video. So, Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Isaiah chapter 38, verse 16 to 17 says that, Lord, by such things people live, and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffer such anguish. In your love, you have kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back, Lord. Please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. Heal every broken heart, Lord. There is no one who has the power to heal except you. Psalms 34 verse 9 says that the righteous person may have many troubles, but the Lord deliver him from them all. Keep them safe under your protection. You are a great healer. Send forth your word and heal every wearied heart. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, till our next video po. Sana nakatulong po to. Or i-share nyo naman po or subscribe to our channel. At sana po, if we have time, yun nga po, try to help one another. Try to help the one who needs yung pakikipag-usap, kahit ganun lang, no? Yung tulong nyo sa iba. Extend our help to our brothers and sisters. So, till our next video, ciao!